lahat ng kritiko. Ito kapapasok lang na information. Diba? I think pinost na rin yan ni Spokes Roque, pero baka hindi niya pa ito alam. Okay? Napag-alaman ko, mga kababayan, na may balak silang, may balak silang literal na gurgurin si Spokes Harry Roque dahil pinagbibintangan ni Martin Romualdez, ayon sa aking source, na si Harry Roque ang behind nitong pulburon video. Ano ang kinalaman ni Harry Roque dyan? Siya ba ang Siya ba ang suminghot? It just so happened na siya ay supporter ng Maisog at inimbitahan natin siya dito at doon natin pinlay ang video ng authenticated bangag. So ngayon na ginagawa ni Tambaluslos, ito breaking news. Balak ipagurgor si Harry Roque at lahat ng pwedeng humarang literal man o yung gurgor na tinatawag na ginagawa nila dito kay Pangulong Duterte. Ano ba ang sabi ko sa inyo in last year ng November? Nagugurgurin nila ang mga Duterte sa pamamagitan ng paggamit ng pag-abuso ng batas, katulad ng paggamit ng ICC. O ayan, di ba, nagkatotoo na lahat. Then Pastor Kibuloy, and now ngayon, pinadukot itong, that's my term. Pero ibig sabihin, dinukot nila doon sa kulungan para mag-testify. Inisa-isa ko yung speech ni, it's like a privileged speech, di ba? It's like a privileged speech yung ginawa nitong Guban na ito ay convicted at nakakulong ng panghabang buhay. Pero tignan mo, well-treated. You have to be smarter than bangags, mga kababayan. Well-treated. Then, kompleto ang gear. May mga security pa. Diba? May police. Mamaya, babasahin ko yung kanyang privileged speech bago nagkaroon ng mga interpellation doon. Pansinin ninyo, walang nag-o-oppose sa kanya. And the way na magsalita siya, parang kontrolado niya yung crowd. Sobrang high pitch ng boses. Natandaan ninyo si Spokes Harry Roque? Nagsasalita, di ba, doon sa the same committee na yon? Ano ang sabi ng mga Jutang Genemes? Ano ang sabi ni, Gatchalian? Okay? Nung mataas ang boses ni Harry Roque, ipapakontempt nila. Pero to all pitch, na kontrolado niya yung crowd. Ibig sabihin, alam ng bilanggong ito na ay protected siya ng mga huwad na committee. Bakit ka mo? Yan, naka-vest, naka-bulletproof. Nung si Morales ang nag-testify na si Lisa Tanas at si Kumar, okay, at narinig nyo mismo, hindi nga galing kay Morales narinig nyo mismo sa video na pwede siyang ipagurgor, ipategi, okay, ni Lisa Marcos at ni James Kumar based on yung si Picoy, 'di ba? Nung nandoon siya sa yung nandoon sa video. Na narinig ng buong bayan. Pinrotektahan ba ng mga buwaka ng ina na mga senador si Morales? Kaya nga, na binigyan siya ng gear, binigyan siya ng security o suportahan o protektahan ng buhay niya? Wala. Sino ang binangga ni Morales dito? Makapangyarihang bangag. Si Lisa Marcos, si Kumar at ang presidenteng bangag ninyo. Binigyan ba siya ng equal treatment katulad ng ginagawa kay Guban? At binigyan ba si Morales ng chance na magsalita? Hindi nga ganito si Morales magsalita 'Di ba? Talagang kung ano yung the way siya mag-deliver ng kanyang communication is ganon. Pinakontempt pa siya. Etong Guban, okay, sabi ko nga sa inyo, napakasinungaling kasi hindi nagkakasunod yung thoughts niya. Inaral ko yung pagkakasunod, tinranscribe ko. Okay? Tinranscribe ko para mas maintindihan ko kasi ang taong nagsasabi ng totoo, ang thoughts niyan tuloy-tuloy, walang magbe-break diyan. Correct. Kahit na paikot-ikutin mo, walang magsilinanto sa Ilonggo. Ibig sabihin, hindi magpagkasunod-sunod. Okay? Kung may pagkakataon man, hindi pagkakasunod, kahit bumalik ka dun sa issue na yun pa rin yung ikukwento mo. So, definitely, ito ay trial by publicity para talagang ibagsak ang mga Duterte. Pero hindi kayo magwawagi dahil kayo ang babagsak. Now what? Ito, sabi na. Okay. Dito lang muna.
Dito lang muna kasi kukunin ko yung breaking news na ipagurgor o literal man si Harry Roque. Kaya pala kahapon sa vlog ni Xbox Harry Roque, sinasabi niya na siya daw talaga ay ginigipit. Siya daw, sabi daw nila, nakakasuhan daw nila si Harry Roque dahil daw si Harry Roque daw ang illegal trafficker daw siya, yung nag-recruit sa Pogo. Iyan na. Pilit talaga nilang dinidiin si Harry Roque, kahit wala silang ebidensya. Alam nyo na yan, pasabog na yan ni Maharlika, na ang gobyernong ito ay talagang demonyo. Talagang magaling sa paggawa ng mga fabricated na mga ebidensya. Kaya si Harry Roque talaga ay nanindigan. Na yun lang, papel na yun. Tandaan nyo, mga taong bayan, kung bakit si Harry Roque ngayon ay nadamay sa isyu ng Pugo dahil doon sa papel, dahil daw nagpatulong lang daw yung Chinese national na yun, dahil sa mga bayaran, yun lang sinasabi ni Harry Roque. Siguro kung nasundan nyo si Harry Roque, maintindihan nyo doon. Hindi ko nasasabihin dito kasi mahaba na. Tinutulungan niya lang dahil sa mga bayaran niya. Bayaran siguro doon sa sa tax or ano ba yun. Kaya siguro yung pangalan niya andoon sa papel. Pero pilit na nilang ginigipit ngayon sa Senado at Kongreso. O sige, doon na tayo. Paano tong ebidensya ni Jonathan Morales, mga Congress, mga legislators, sabi pa ni Maharlika, legislators, mga traitors, traidor, paano yung ebidensyang pinaparinig ni Jonathan Morales sa inyo na mismo yung si Picoy, o sino yung nagsasabi sa CCTV na nakuha yung boses, na ipagurgur si Jonathan Morales, ni Lisa Marcos, at ni James Kumar sa pamamaraan ng paglalason or injection na hindi na raw binabaril. Ano yan? Yan ang mas lalong mabigat na ebidensya. Bakit walang pumapansin sa CCTV sa video na yan? Dinididma ng mga congressman, ng legislators at ng senador, yung pinipresenta ni Jonathan Morales na nanganganib yung buhay niya doon dahil nga sa video na ito, nakuha-kuha sa conversation ni Picoy at sino yung hinayupak na kausap niya doon sa telepono habang andoon siya sa bahay ni Jonathan Morales. Dinig na dinig yung pangalan ni Lisa at ni James Kumar. So, mas mabigat na ebidensya yan. Mas mabigat na na pasabog. Pero walang nag-imbestiga. Mismo pa nga si Jonathan Morales nagsasabi sa Senado, patawag si Lisa, si James Kumar. Pero anong nangyari ngayon sa investigasyon? Wala na. Tahimik na ang Senado at ang Kongreso. Walang investigasyon dahil dawit nga ang pangalan ni Lisa at ni James Kumar. So, sino ang mas paniniwalaan natin dito? Ito ba si Jimmy Guban na isang convicted, sentensyado na ng habang buhay na pagkakulong na ang mga pinagsasabi niya, halata naman na may nasa likod sa kanya at may nagtuturo. Sabi pa nga ni Secretary Paul Gutierrez,
sino kaya ang gumawa ng affidavit niyang tinitestify ngayon sa Congress? Yan ang malaking tanong. Ginagamit nila itong si Jimmy Guban na convicted na para hinugot nila sa kulungan na maging mag-testify doon laban sa mga Duterte dahil hindi na siya makasuhan kung sakaling magkaso si Sara, si Pulong o si Manscarpio, hindi na makasuhan dahil nakakulong na, konbiktado na. Magaling ang gobyernong ito, di ba? Kasi kung kukuha lang sila ng basta-basta na kung sino lang doon na magsasalita, syempre ayaw nila, takot silang makasuhan. Pero ang galing-galing ng gobyernong ito, mismo na si Maharlika nagsasabi, napakana ng gobyernong ito. Hinugot sa kulungan, konviktadong tao, ayan na, pinag-testify sa Kongreso dahil wala nang kalaban-laban ang mga Duterte sa kanya. Hindi na siya pwedeng makasuhan dahil convicted na, may kaso na. Yan. Open your minds mga taong bayan kung gaano ngayon kademonyo, kagaling ang gobyernong ito sa mga larong marumi sa batas. Tingnan mo, ano na ang nangyayari sa PDEA leaks kay Jonathan Morales? Tahimik na. Wala na. Hindi na tinapos ang investigasyon. Senator Bato, bakit hindi mo ipaglaban yung PDEA leaks ni Morales? Bakit hindi mo pinatawag si Lisa Marcos doon sa nakuha sa CCTV ni Picoy? O sa CCTV ni Morales? Bakit hindi mo talaga pinatawag si James Kumar? Na yung James Kumar pala, sabi nila marami pala dang involvement na mga kriminalidad yan. Maraming yung Kumar na yan. Kaya pala madikit kay Lisa Marcos. Mesmo si Percy Lapid. May nakita na naman akong pasabog pala ni Percy Lapid. Na mga kasabwat daw ni Lisa ni Marcos, ang mga smuggler, mga killer. Bago ginorgor, kaya pala ginorgor siguro si Percy Lapid dahil marami siyang nalalaman at pinasabog niya. So ano to? Tatahimik na lang ba kayo? Maniniwala ba kayo sa Jimmy Guban na walang kredibilidad ang isang convicted na hinugot lang sa kulungan para manera sa mga Duterte? Nasa inyo na yan. Pero itong nakikita ninyo kung ano talaga ang laro ng demonyong Marcos Jr. na bangag na gobyerno niya. Tingnan nyo. Grabe Harry Roque. Mag-iingat ka. Dahil talagang ikaw ang gigipitin. Either ipapakulong ka or alam mo na. Kasi alam mo na pala na ginigipit ka talaga. Pilit nilang ididiin ka na ikaw ay may sabuatan sa pugo. Tingnan nyo. Nang dahil lang sa papel na mayroon ang pangalan ni Harry Roque, ganun na ang ginagawa nila. Pero yung mismo nakuha talaga sa usapan sa CCTV ni Jonathan Morales na si Lisa at si James Kumar, ipagurgur si Morales kung magsasalita sa Senado, kaya kinukumbinsi nila na hindi na magsalita sa Senado about sa PDEA leaks ni Marcos Jr. Wala na, tahimik, hindi talaga inimbestigahan ang CCTV na yan. Ganito po. Kaya mga taong bayan, ano pa ba? Bulag pa ba kayo? Sa katotohanan kung anong klaseng gobyerno ang mayroon tayo, siguro baka kikilos na kayo kung kayo na mismo ang matatamaan at kayo na ang gigipitin. Sa gobyernong ito o kayo na ang makukulong. Halata na. Matagal na pinasabog na yan ni Maharlika na talagang gigipitin ang mga Duterte, gigipitin ang KOGC o ano ngayon. Nagkatotoo lahat yung sinasabi ni Maharlika. At sinasabi ni Maharlika nakaraang linggo
na talagang gigipitin nila si Sara, ididiin talaga nila si Sara Duterte, sisirain nila. Gagawa sila ng paraan. Ito na. Humuhugot na sila ng isang na-convicted na nakakulong na yan para mag-testify sa mga Duterte na para talaga pabagsakin nila ang mga Duterte. At kung magkaso ang mga Duterte, wala nang kalaban-laban na kasuhan pa itong sinungaling na convicted na Jimmy Guban dahil nakakulong na convicted na. Ano pang ikakaso mo dyan? Tingnan mo, ang kawalang hiyaan ng gobyernong ito. Nagkatotoo yung mga pasabog ni Maharlika na galing sa mga informer niya sa loob ng Malacanang. Yan yun. Grabe, ka-demonyo talaga itong gobyernong to. Langhiya.